The more, pag kunwari yan, paakit na yan, di ba? Wala na talaga. Sige po, basta wag po kayo lalagpas dito sa linyang hindi namin pinagbigyan. Kasi pang-4 na beses na po ito binabalikan itong area na to. Hi everyone! Dahil sa tagal na ng ilan nating kababayan na nakatira sa kanilang mga bahay ay hindi nila alam na hindi sila pwedeng mag-extend ng kanilang property sa bangketa at mag-park ng sasakyan sa kalsada. Sa video na ito ay tingnan natin ang mga impormasyon na matututunan natin sa paglilinis ng MMDA ng kalye kasama si Sir Gabriel Go. Panoorin natin ang video na ito. Alright, so ano muna tayo? Una, follow-up operation, William Shaw. Pasok tayo hanggang dulo. Hanggang doon sa corner, yung sa may tindahan. Ayun, hanggang awa. Then afterwards, pagtapos natin, pasok tayo ng ano? 11th Avenue. Ay, 11th Street. 11th Street. No park yun, both side yun eh. Tama ba? No park yun, both side. So pagtapos natin ng 11th, diretso tayo ng SM Grand Central. Sa likod, may pending complaint. Oo. Then after, pag hindi pa rin naubos yung tow truck, diretso tayo ng Samson Road. Then after, back to base tayo. Pag walang driver, magpa-standby na kayo ng flatbed. Thank you. Pwede magpa-picture. Nga ng konti to para hindi nakaharang sa bangketa. I-atras nyo doon. Skog. Tanggalin natin to para malakaran. Ito. Ito ang consideration na pwedeng ibigay ng MMDA kung sakaling nasa illegal parking ang inyong mga sasakyan. We give an allowance of 5 minutes as a consideration. So, after 5 minutes, pero may ticket yan walang 5 minutes sa ticket eh. So once you issue the ticket, oorasan yan. Pag lumagpas ka sa 5 minutes, hindi lumabas yung driver, ito-tow na natin. Pero pag let's say lumabas, may consideration siya na hindi siya matotow, pero may ticket pa rin siya na unattended. Kasi once na dumating yung enforcer, walang driver, automatically it constitute unattended na eh. Sakaling ano sir, kasi madalas nakikita ko, kunyari nakaganyan na, tsaka sila dumating. Wala na. Wala na talaga. Once na naka-angkla na yan, tapos lumagpas ka na sa 5-minute consideration, okay na. towed na talaga yan. The more, pag kunwari yan, paakit na yan, di ba? Wala na talaga. May consideration lang yan pag let's say lumagpas ka sa 5 minutes, yung tow truck hindi pa nauumpisan yung pagtotow. Naka-angkla pa lang. So pwede nga. Oo. Tingnan naman natin itong ginang kung saan ay napakadami ng konsiderasyon ang ibinigay sa kanya pero paulit-ulit pa rin ang pagbabalik niya ng mga illegal structure sa kanyang tindahan. Ayusin natin. Yung iba kunin nyo na. Yung mga kulungan para mabawasan na sila. Third time na yung pinagbigyan ay ayos. Ngayon, fourth time, ayan na naman po tayo. Follow-up operation na po to. Galin nyo to, ipasok nyo sa loob. Yung mga bote, ipasok nyo sa loob. Yung lalagyan, kunin nyo, tanggalin nyo. Yung may laman na bigas, bigay nyo. Pero yung tungtungan, kunin nyo na. Pasensya na po ha. Hindi na po namin kayo mapagbibigyan po ulit dahil ilang beses na po yan. Kaya wala naman, dito na nga lang kami natutulog sa labas. Kaya nga po. May second floor ka naman, saka third floor. Wala sir, hindi naman kwan yan eh. Hindi naman kami third floor na kwan dyan. Sir, dito lang nga kami talaga natutulog. Sige po. Ito na lang po yun. Iiwan po namin yung may laman na bigas pero yung tungtungan kukunin na po namin ha. Matao. Hindi kita mapagbibigyan, pasensya na kasi kung pinagbigyan kita, magiging unfair tayo sa iba na hindi na namin pinagbigyan. Kasi pang-4 na beses na po ito binabalikan itong area na to dahil po sa mga complaint. May ilang kababae naman tayo na ginawa ng tambakan ng sirang tricycle ang bangketa at ang iba naman ay parkingan ng tapat ng kanilang bahay. So pagtapos natin sa William Shaw and Makapagdal, nandito naman tayo sa 12th Avenue which is another complaint area. Good morning! Kailangan ko yung skog. May tricycle dito na wala nang motor eh. Body na lang to. Baka pwede natin kunin na. Nasa kanto mismo, nasa bangketa. Still 12th Avenue. Dahil napakahaba itong 12th Avenue na to, no? So starting from the other end all the way hanggang dito sa kabilang dulo. I-clear natin to. Driver ba to? Kung may driver, wala, patay. Matotow to.
Hello po, morning. Walang vlog. Ito naman ang stage ng isang concert kung saan ay iniwan lang sa kalsada at nakaharang sa mga motorista. Ano to? Ano yan? Opo. Stage. Eh kunin nyo, nasa ano kunin na? Di ba natin kaya? Paisa-isa na lang. Pakinggan naman natin ang paliwanag ni Sir Gabriel Go sa mga illegal structure na sinakop ng bangketa. Tayo ngayon sa Maria Clara in Caloocan, another complaint area po. Sobrang extended na to ah. Ma'am, patatanggal po natin to. Masyadong naka-extend na po. Tanggalin niyo yung trapal. Dapat ito po yung pinakamarka po ng sidewalk natin eh. So, opo, hanggang dito lang. Ito dapat wala na po to. Opo. Hanggang yero lang po kayo. Sige po. Basta wag po kayo lalagpas dito sa linyang to. Sir, ito, i-ano natin. Kailangan po natin tanggalin po itong mga to dahil nakaharap po tayo sa bangketa. Nakakatuwa naman itong si tatay dahil siya na mismo ang nagsabing alisin ang bakal dahil naabutan lang nila ito nung tumira sila doon. Sa inyo po to? Kayo po nagpagawa niyan? Ito po yung harang po dyan? Kayo po nagpagawa? Naabutan niyo na pong gano'n yan? Oo, dadatan lang namin yan. Gusto nyo, kunin nyo. Hindi, magigiba po tayo eh. Dadatan lang namin yan. Hindi po, ito lang naman. Ay, pinaloob sa poste. Dito kayo po. Napakaganda ng ginagawang ito ng MMDA sa pangunguna ni Sir Gabriel Go. Sana ay tumulong din ang ating mga kababayan na hindi na kailangan pang sabihan ng MMDA na linisin ang bangketa upang madaanan ng ating mga kababayan. Ang bangketa po ay hindi parte ng binayaran natin sa ating bahay. Isa po itong right of way upang madaanan ng mga tao. Para naman po sa mga bibili ng kotse ay isipin nyo naman po kung saan nyo ito ipaparada. Ang nangyayari po kasi ay karamihan, lalo na sa mga subdivision ay bumibili ng kotse sabay ang garahe nila ay yung mismo tapat ng kanilang bahay. Hanggang sa dumating ang oras na lahat na lang ng may-ari ng bahay ay may kanya-kanya ng sasakyan. Tapos ay magiging one way ng kalsada sa dami ng kotseng nakaparada. Ang masasabi ko po sa ating mga kababayan ay bago po sana tayo bumili ng sasakyan ay isabay nyo po sa inyong budget ang pagpapagawa ng garahe. Hindi po ba mas tahimik sa ating isipan na ang sasakyan na ating binili ay ligtas sa loob ng ating garahe at hindi basta lang nakasalpak sa labas ng inyong bahay? That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.